Si Rick ito. Ngayon, ayaw niyang mag-shoot. Pero pagka-click mo sa video niya, nagising siya. Nandoon siya sa Antarctica, naka-shirt lang. Hangin lang at kumikinang na nyebe ang paligid. -48 ang temperatura. Sa ganyang lamig, namamanhid ang balat sa loob ng ilang minuto. Ang paglanghap ay pwedeng makasakit sa baga. May bumagsak na backpack mula sa langit. Sa loob, may thermal foil at thermos ng mainit na tubig. May hand generator at chocolate bar. Kasama rin ang maliit na solar panel at makapal na kumot. May $30,000 na pera. Ito ang premyo niya kung mabuhay siya. Agad na binalutan ni Rick ang sarili ng thermal film at mahigpit itong hinigpitan. Binabagalan nito ang pagkawala ng init, pero inaangat ng malamig na hangin ang gilid at pumapasok sa loob. Pagkalipas ng 10 minuto, 35.4 degrees na ang temperatura ng katawan niya. Simula na ito ng hypothermia. Lumalakas ang panginginig. Nahihirapan siyang kontrolin ng mga kamay. Uminom si Rick ng ilang lagok mula sa thermos. Nagbibigay ito ng panandaliang ginhawa. Tumaas ang temperatura niya ng 0.2 degrees. Ngunit alam niyang hindi ito Nagsimulang maghukay ng butas sa nyebe si Rick. Nawawala ng pakiramdam ang kanyang mga daliri, senyales ng simula ng frostbite. Lumilitaw ang puting batik sa balat. Ang nyebe, kahit malamig, ay nagsisilbing insulasyon. Pinapanatili nito ang hangin sa loob at mahusay na pinapanatili ng hangin ang init. Pumasok si Rick at tinakpan ng butas gamit ang thermal blanket. Naging mas ligtas sa loob. Hindi mainit, ngunit hindi na nakamamatay. Kinukuha ni Rick ang generator. Pinipihit niya ito ng buong lakas. Naiinitan ng kanyang kalamnan sa pagkilos. Ang enerhiya ay nagpapagana sa electric warmer. Idinidikit niya ito sa dibdib. Halos 36 na grado ang inabot ng temperatura niya. Lumiwanag ang kanyang isip. Kumain si Rick ng chocolate bar. Nagbibigay ito ng lakas. Ngunit habang siya ay nagpapahinga, patuloy siyang lumalamig. Pagkaraan ng 40 minuto, bumaba ang temperatura sa 35 grado. Sa kabila ng pagkain, mas mabilis na nawawala ang init kaysa sa ibinibigay. Sinusubukan ni Rick iladlad ang solar panel sa pasukan. Tinapat niya ito sa mahinang sikat ng araw sa taglamig. Nagsisimula itong makaipon ng kuryente, ngunit matagal ang proseso at paubos na ang oras. Habang nagcha-charge, iniisip ni Rick ang mainit na bagay. Nagsimula siyang gumalaw. Ibinabaluktot niya ang braso, iniunat ang binti, pinapalo ang dibdib. Anumang paggalaw ng kalamnan ay nagbibigay init. Hanggat ang temperatura ng katawan ay higit sa 34, epektibo ito. Ngunit mabilis siyang napagod. Bumabigat ang kanyang mga kamay. Yumuyuko ang kanyang ulo. Kapag lumamig ang katawan, mas mabilis maubos ang enerhiya. Ngayon, ang mahalaga ay hindi gumawa ng init kundi pigilan itong mawala. Si Rick ay natigilan. Ipinulupot niya ang mga tuhod, idiniin ang mga kamay sa dibdib. Kung mas maliit ang ibabaw ng katawan, mas kaunti ang mawawala niyang init. Mabagal siyang huminga, sa ilong lang para hindi mawala ng init sa pagbuga ng hangin. Ang temperatura ng katawan niya ay nanatili sa 34.4. Nakakayanan pa ni Rick ngunit nasa bingit na siya. Pagkaraan ng 1 oras, may sapat ng enerhiya ang panel. Kayang paandarin ng heater. Sinimulan nito ni Rick. Gumagapang ang init sa puso at tiyan. Umabot sa 30°C ang temperatura. Lumipas pa ang ilang oras. Nawawalan na siya ng lakas. Bumaba ang temperatura. Mas mababa na sa 30°C. Gulong-gulo ang isip. Mabagal na ang galaw niya. Hindi na rin makapagsalita si Rick. Matagal niyang tinitigan ang tumpok ng pera. Ito ang kanyang bayad. Ngunit alam niyang kailangan ito ngayon, hindi mamaya. Gumawa si Rick ng apoy gamit ang mga dolyar sa kanyang taguan. Ang temperatura ng hangin ay umabot sa -2. Uminit ang kanyang katawan lampas 34. Nararamdaman niyang buhay na buhay siya. Ngunit ang silungan ay nagsisimula ng masira. Isang pader ang natunaw sa init. Lumabas si Rick para ayusin ang sira. Ang nyebe ay humahapdi sa mukha. Malabo na ang paningin. Bumaba ang temperatura ng katawan niya sa 32.5. Naririnig na ni Rick ang mga boses na wala naman. Kinakausap niya ang sarili niya. Ang mga galaw niya ay hindi sigurado. Para siyang nananaginip. Bumalik si Rick sa loob at inihagis ang natitirang pera sa apoy. Ginamit niya ang huling karga ng solar panel sa pampainit. Huling mainit na higop mula sa thermos ang kanyang tinikman. Bumaba pa rin ang temperatura ng kanyang katawan sa halos 31 degrees. Nawala ng malay si Rick. Walang panginginig o anumang reaksyon. Ang kanyang katawan ay hindi na lumalaban. Gumalaw na lang ito sa inersya. Nananatili siyang may malay sa loob ng 7 oras at 39 na minuto. Nawalan siya ng malay sa loob ng 47 minuto pa.
Tapos na ang eksperimento. Nabuhay muli si Rick at nagtala ng personal na record. Suportahan siya at mag-subscribe sa channel.